May anim na pagkain akala natin ay masustansya pero unti-unti na palang nagiging lason sa inyong kidney. Iwasan ito. Panoorin ang buong detalye sa ating pinakabagong video. Mga kagabay, alam nyo ba na ang mga pagkaing nasa harap nyo ngayon ay itinuturing nating superfoods? Pero mag-ingat po tayo dahil para sa ating mga kidney na pagod na at nangangailangan ng higit na kalinga, ang mga pagkaing ito na akala natin ay nagbibigay ng lakas, musika, ay siya palang unti-unting nagiging lason sa ating katawan. Ako po ang inyong gabay dito sa Gintong Gabay. Sinasabi ko po ito sa inyo ng may pagmamahal dahil ayoko pong magulat na lang kayo sa inyong susunod na love test. Tulad ng isang Thai nag-comment na mataas daw ang kanyang creatinine. Marami sa atin ang kumakain ng tama, umiiwas sa matataba. Pero bakit tumataas pa rin ang ating creatinine? Bakit namamaga pa rin ang aking mga paa? Baka dahil po ito sa anim na pagkaing papalakayin natin ngayon, lalo na po ang panganim na pagkain. Isang bagay na halos lahat tayo ay mayroon sa kusina at madalas nating ihanda para sa ating pamilya musika dahil akala natin ay ito ang makakamustansya. Panoorin niyo po ito ng mabuti hanggang sa dulo dahil ang impormasyong ito ay maaaring magligtas sa inyo mula sa panganib ng dialysis. Paalala lang po, ang gabay na ito ay nakatuon sa mga may inian sa bato at sa mga nag-aalaga sa kanila. Simulan natin sa food number 1, ang spinach. Alam ko po ang iniisip nyo. Si Papay nga ay lumalakas dahil dito ba? Totoo po na ang spinach ay punong-puno ng vitamin A, C at iron, at walang problema po iyon para sa taong malusog ang katawan. Pero kung ang inyong mga bato ay may kahinaan na, ang spinach ay maaaring maging mitsaan ng inyong pag-inda. Ang oxales po ay parang maliliit na kristal. Sa normal na tao na ilalabas ito sa ihi. Pero kapag ang ating kidney ay hindi nakasintalas ng dati, ang mga kristal na ito ay nagsasama-sama sa loob ng ating bato at magiging kidney stones. At kapag nagkaroon tayo ng bato, mas nahihirapan ang ating kidney na mag-filter ng dumi na nagiging sanhi ng pamamaga at impeksyon. Tip ni Gintong Gabay. Kung gusto niyo po ng green leafy vegetables, subukan niyo po ang repolyo o cauliflower. Mas mababa po ang oxalates nito at mas friendly sa inyong bato. Dito naman tayo sa pangalawa, mga pagkaing madalas na irerekomenda musika para sa mga may diabetes o gustong magbawas ng timbang, ang brown rice at whole wheat bread. Marami sa inyo ang nagulat, no? Sasabihin ninyo, Doc Reyna, pinapalitan ko nga ang puting kanin ng brown rice dahil mas healthy daw ito. Tama po kayo kung asukal sa dugo ang pag-uusapan. Pero pagdating sa kidney, mag-ingat po tayo. Ang mga whole grain na ito ay naglalaman ng napakataas na antas ng mineral na tinatawag na phosphorus. Sa isang malusog na katawan, balanse ang phosphorus at calcium para sa matitibay na buto. Ngunit ang isang humihinang kidney ay nahihirapang mag-alis ng labis na phosphorus sa ating dugo. Ang brown rice at whole wheat ay musika, siksik sa phosphorus at potassium. Ang phosphorus po ay parang dagdag trabaho para sa ating kidney. Kapag marami tayong phosphorus sa dugo at hindi ito mailabas ng ating bato, hinihigop nito ang calcium mula sa ating mga buto. Kaya napapansin nyo ang mga may problema sa kidney ay madalas ding sumasakit ang mga buto o madaling mabalian. Sa pagkakataong ito, mga Nay at Tay, musika, ang white rice o puting kanin ang mas ligtas na opsyon. Mas konti ang trabaho ng inyong kidney. Mas makakapahinga ang inyong katawan. Dumako naman tayo sa pangatlo, ang ating paboritong pruta sa almusal o merienda, ang saging. Ang saging ay napakainam para sa puso at sa mga may alta presyon dahil mayaman ito sa potassium. Nakakatulong ito sa pagbaba ng blood pressure. Pero tandaan po natin ang gintong tuntunin. Ang gamot sa puso ay maaaring maging lason sa mahinang kidney. Ang potassium ay isang uri ng electrolyte na nagpapatakbo sa ating mga kalamnan, lalo na sa ating puso. Ang kidney ang nagsisilbing traffic cop na nagbabantay para hindi sumobra ang potassium sa dugo. Kapag ang kidney ay hindi na gumagana ng 100%, musika, ang potassium ay mabilis na umaakyat. Kapag ang ating kidney ay hindi na 100% ang kondisyon, nahihirapan itong ilabas ang sobrang potassium sa ating dugo. Ang tawag po dito ay hyperkalemia. Ang panganib po nito, maaari itong magsanhi ng mabilis o irregular na tibok ng puso. Kung minsan ang panghihina na nararamdaman nyo sa inyong mga binti
ay dahil na pala sa sobrang potassium na hindi na ilalabas ng inyong bato. Fit ni gintong gabay. Kung naghahanap po kayo ng prutas na hindi masyadong mabigat sa kidney, mainam po ang mansanas, cowpea, musica, o kaya naman ay pinya. Mas ligtas po ito sa inyong potassium levels. Ang pang-apat ay alam kong napakahirap iwasan dahil ito ang pinakamabilis na lutuin kapag nagmamadali. Musica. Ang mga dilata o canned goods tulad ng sardinas, tuna o corned beef. Kahit pa ang nakasulat sa label ay low-fat o organic. Mga nay, mga tay, bakit pa tumatagal ng buwan o taon ang pagkain sa loob ng lata ng hindi nasisira? Dahil po ito sa sodium o asine. Ginigisa natin ito, pinapaapak, at kung minsan ay idinadagdag pa natin ang sabaw nito sa ating kanin. Ang isang maliit na delata musika ay maaaring maglaman na agad ng halos kalahati ng kabuuang sodium na kailangan ng isang tao sa buong araw. Kapag ang kidney ay bombarded o punong-puno ng sodium, hindi na nito mailabas ang labis na tubig sa musika katawan. Dito na po nagsisimula ang pagmamanas ng inyong mga paa, ang pagmamanas ng mukha pagkagising sa umaga, musika, at ang biglaang pagtaas ng inyong blood pressure. Ang mataas na pressure na ito ay parang malakas na agos ng tubig na sumisira sa mga pinong ugat sa loob ng inyong kidney. Unti-unti silang napupunit at nasusugatan hanggang sa tuluyan ng matuyo ang inyong mga bato. Tip ni gintong gabay. Hanggat maaari po mas piliin ang sariwang isda o karne. Kung hindi naman po maiwasan ng delata, ugaliin pong banlawan o hugasan ang laman nito sa malinis na tubig para mabawasan ang alat bago lutuin. Panglima sa ating listahan, at ito ay madalas nating panulak pagkatapos kumain, lalo na kapag mainit ang panahon. Ang mga maitim na soft drinks o dark-colored sodas. Alam naman nating lahat na masama ang soft drinks dahil sa asukal, musika. Pero para sa kidney, may mas malalim na dahilan kung bakit bawal na bawal ito. Ang mga manufacturer ng mga maitim na soft drinks na ito ay naglalagay ng tinatawag na phosphorus additives o phosphate salts. Ginagamit ito para maging kaakit-akit ang kulay, mapanatili ang lasa at humaba ang buhay ng produkto. Kanina pinag-usapan natin ang phosphorus sa brown rice at ba? Ang kaibahan po ang phosphorus sa mga natural na pagkain tulad ng butil ay hindi buong naa-absorb ng katawan natin. Mga 50% lang. Ngunit ang phosphorus additive na nasa soft drinks, musika, ito po ay chemically processed. Ito ay mabilis na sinisipsip ng ating bituka at dumidiretso sa ating dugo. Isang bagsakan. Parang binaha ang inyong kidney ng kemikal na hindi naman kailangan ng katawan. Ang chemical na ito ay direktang nagpapadali sa pagkapagod ng mga filter ng inyong kidney. Kaya pakiusap mga anak na nag-aalaga sa inyong mga magulang. Palitan na po ng musika malinis na tubig ang mga soft drinks sa kapagkainan. Tip ni gintong gabay. Ang pinakamainam pa rin pong inumin ay ang malinis na tubig o kaya ay ang mga natural na kidney cleansers na tinalakay natin sa ating nakaraang video. At narito na tayo sa pang-anim. Ang binanggit ko sa inyo kanina na maramang na paboritong almusal ng inyong mga apo o kayo mismo. Ang mga processed case tulad ng hotdog, longganisa, tocino at ham, ito ang tinatawag kong triple whammy o tatlong magkakasunod na suntok sa kalusugan ng inyong kidney. Bakit triple whammy? Una, napakataas nito sa sodium para sa lasa at preserbasyon. Pangalawa, puno ito phosphorus additives at musika nitrates chemical. At pangatlo, ito ay gawa sa processed animal protein. Ang labis na proteina mula sa processed meat ay naglalabas ng maraming acid sa ating dugo. Ang ating kidney ang kailangang magtrabaho ng dobleng o triple ng lakas, musika, para ma-neutralize ang acid na ito. Para niyo pong pinatakbo ng marathon ang inyong kidney ng walang pahinga. Sa katagalan, bibigay po talaga ang ating bato kung ito ang palagi nating kinakain. Musika. Tip ni gintong gabay. Mas mainam po na kumain ng plant-based proteins tulad ng tokwa o kaya ay sariwang isda sa tamang dami. Mga nay, mga tay, alam ko po ang nasa isip ninyo ngayon, gintong gabay. Parang wala na yata kaming pwedeng kainin. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo gustong gutomin. Ang layunin natin ay palitan ng masama ng mabuti para sa inyong kidney. Narito ang inyong kidney-friendly swaps. Una, mula sa spinach, tungo sa repolyo o sayote. Kung gusto niyo ng gulay sa tinola, musika, o sinigang,
Gumamit po tayo ng repolyo, sayote o upo. Ang mga ito ay mababa sa oxalates at potassium, kaya kulang ang inyong kidney. Ikalawa, mula sa brown rice tungo sa white rice. Opo, tama ang narinig nyo. Kung may problema na sa kidney, mas ligtas ang puting kanin dahil mas mababa ito sa phosphorus. Piliin lang po ang tamang dami, musika, lalo na kung may diabetes. Ikatlo, mula sa saging tumo sa mansanas o pinya. Ang mansanas ay may teine, musika, na nakakatulong pa nga sa pagbaba ng kolesterol at proteksyon sa kidney. Napaka-refreshing pa nito. At ang ikaapat, mula sa processed meat, tungo sa sariwang isda o itlog. Ang puti ng itlog or egg whites ay itinuturing na gold standard ng protina para sa kidney dahil wala itong phosphorus na katulad ng sa karne. Mahalagang tip. Bago po ninyo baguhin ang tuluyan ng inyong diet, ugaliin po nating uminom ng sapat na tubig. Hindi labis, hindi rin kulang. Depende sa payo ng inyong doktor. At tandaan ang moderation o pagkain sa tamang dami ang susi. Kahit healthy ang isang pagkain, kung sobra-sobra, maaari pa rin itong makasama. Mga kagabay, ang pangangalaga sa ating kidney ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa sakit. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa buhay na ibinigay sa atin ng may likha para mas matagal pa nating makasama ang ating mga anak at apo. Ang 6 na pagkaing binanggit ko. Ang spinach, brown rice, saging, delata, dark, musika sodas at processed meats ay hindi naman kailangang katakutan kundi kailangang iwasan o limitahan ng may karunungan. Tandaan po natin, ang ating katawan ang nag-iisang tahanan na mayroon tayo. Kaya alagaan natin ito habang may pagkakataon pa. Bago po tayo magtapos, may munting pakiusap po ako. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, paki-click lang po ang like button at i-share nyo rin po ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Baka may kakilala kayo na mahilig sa delata o saging na kailangang makarinig nito. At para sa ating question of the day, sa 6 na pagkain tinalakay musika natin, alin po dito ang pinakapaborito ninyo na susubukan ninyong iwasan simula ngayon? I-comment nyo po ang inyong sagot sa ibaba kasama ang inyong lokasyon. Binabasa ko po ang inyong mga comments, musika, at ipinagdarasal ko po ang inyong kalusugan. Muli, ako po ang inyong gintong gabay. Nagpapaalala na ang tamang kaalaman ay susi sa mahabang buhay. Hanggang sa susunod po nating pagkikita. Mahal ko po kayong lahat. Pagpalain po tayo ng puong may kapal.